alive tayo. Dito tayo ngayon sa UP Diliman para saksihan ang traditional at annual na UP Oblation Run na nagsimula pa noong panahon ni Marcos. Tumakbo kasi kanina ang mahalos 20 miyembro ng Alpha Phi Omega fraternity ng UP na nakatakip ang mukha pero hubot-hubad. Ginagawa nilang ito taon-taon bilang sagisag sa pagiging timeless at hubad ng mga bayani. Ito kasi ang kanilang paraan para magtawag atensyon sa kanilang mga ipinaglalaban sa lipunan tulad ng human rights, hustisya, pagkondena sa korupsyon at marami pang ibang napapanahong mga issues. Ngayong taon, partikular nilang ipinaglalaban ang 2010 bar exam blast sa Taft Avenue at ang hustisya para sa mga nabiktima nito. Kinokondena nila ang justice system na pabaya daw sa pagsiyasat sa kaso at naninindigan ng APO na wala raw silang kinalaman sa karumal-dumal na insidenteng iyon. Bukod dyan, nagbibigay ang mga kalalakihan ng bold na mga bulaklak sa ilang mga dalagitang nagtititili. Yes, ngayon, Rafi Amelin, kasama ko ang isang miyembro ng APO na si Chody. Chody, bakit nyo ba napili ang 2010 bar blast bilang ang issue na gusto nyong paglaban ngayong taon? Kasi wala kaming kasalanan sa bar blast eh. Parang napagbibintangan lang kasi kami. Sa totoo lang, meron pa nga kaming Yes for Peace. Bukas, kung gusto nilang sumama, yung mga manunood, sumama kayo. Magmamarcha kami, simula Loton hanggang Malacanang, Yes for Peace. Kaya namin talagang naglalaban, peace talaga kami. Ayaw namin ng away o wala kaming kasalanan doon sa bar blast. Pinagbibintangan lang yung aming Brad. Maraming salamat, Chody. Yes, ako po si MJ Marfori. Nandito kami sa UP Diliman. Back to you guys dyan sa studio. Salamat, MJ Marfori. Narito na ang kwenta-nong, mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Rafi Amelie, totoo ba si Santa Claus at bakit reindeer ang kasama niya? Ayon sa iba, si Santa ay isang matandang nakatira sa North Pole. Sabi naman ng iba, si Santa ay sa kabundukan ng Finland nakatira. Dito raw sa kanilang tirahan, gumagawa ng mga regalo si Santa kasama si Mrs. Claus at mga duwende buong taon na ipamimigay ni Santa tuwing Kapaskuhan sa mga bata sa buong mundo. Pero noong 17th century lang pala unang ipakilala si Santa Claus sa Britanya at sa halip na reindeer, kambing ang sinasakyan niya. 19th century nang gawin itong reindeer sa Amerika at sa cartoon na nilikha ni Thomas Nast noong 1863, nagkaroon ng mukha ang nilikhang si Santa. Gawa-gawa man si Santa Claus, may pinagbasihan namang totoong tao si Santa Claus at siya ay si Saint Nicholas. Bukod sa pagiging santo, ugali kasi noon ni Saint Nicholas ang mamigay ng mga regalo sa mga mahihirap. Kaya ito ang kaugaliang binuhay ng mga nakatatanda noon para may aabangan ng mga bata tuwing Kapaskuhan. At tulad ng nakagawian na, iniiwan ng mga magulang sa mga medyas ang mga regalong galing daw kay Santa. Susunod, may 50 pusa na ibebenta sana sa mga nursing school na harang. It's a star-studded morning of showbiz chika ang iyong masasaksihan mamaya sa Juicy. Dahil ang mga kapamilya, kapatid at kapuso stars magsasama-sama sa pinaka-aabangang wedding of the year ni Ogie at Regine. Tutukan ang buong detalye mamaya sa Juicy pagkatapos ng balitaang tapat dito sa TV5.